Sa magandang balita, naglabas na si Suzuki ng V-Strom na pasok sa budget ng mga Pinoy. Tapos, meron pa tayong isa dito na DR160 na pasok din sa budget natin kung gusto mo namang mag-offroading. Ito na yung pinakabagong lumabas sa lineup ni V-Strom. Yung pinakamaliit na V-Strom ngayon, yung V-Strom 160. Panoorin mo to kasi re-review natin to ng malupitan. Alright, so nasa harapan nyo ngayon yung magpinsan na motor natin na bagong-bagong labas lang. Magpinsan sila kasi nag-share sila ng same engine pero magkaiba sila ng calibration. Meron silang kaibahan dyan na mamaya ipapakita ko rin sa inyo. Pero they're sharing the same engine na 160cc, 4-stroke, 2 valves, single overhead cam. Etong isa, 14 horsepower at eto namang isa ay 14.7 horsepower surprisingly. So yun yung sinasabi ko sa inyo na pareho sila ng makina pero magkaiba pa rin ang calibration at magkaiba pa rin ang ina-output. Kung lamang si V-Strom sa horsepower, well, lamang naman to sa torque with 14.5 Nm of torque. Yung isa naman, yung V-Strom natin, ay merong 14 Nm of torque. Interesting yung configuration ng makina nila kasi magkaibang style naman talaga sila. Yung isa mas inclined sa adventure o as an adventure bike. Ito naman mas inclined bilang off-roader bike. Full specs ng motor natin sa V-Strom 160. Meron siyang 14.7 horsepower, 14 Nm of torque, 4-stroke, 2 valve single overhead cams na air-cooled, 162cc ng displacement with bore and stroke na 60 mm by 57.4. Surprisingly, over-square pa rin yung makinang ginamit dito ni Suzuki. Syempre, fuel injected na yan with 5-speed manual transmission na may claim na fuel consumption na 50 km per liter. Napakatipid nun. With the DR160 naman, parehas lang sila ng makina. Though magkaiba. Ito yung mga pinaka-pinagkaiba nila. Yung horsepower nito is 14.08 horsepower. Mas mahina ng konti, pero mas malakas naman siya sa torque with 14.5 Nm of torque. Parehas din sila ng transmission and fuel system. Pinagkaiba nga lang, ang estimated nito na fuel consumption ay 48.8 km per liter. Konting changes lang, pero mas matipid pa rin yung V-Strom. Presyo na itong dalawa na to, yung Suzuki V-Strom 160, 146,000, and yung DR160 naman ay 129,000. Available yung V-Strom natin sa solid cool yellow and pearl black. Yung DR160 naman is solid white and solid pure black. Yan yung nakikita nyo ngayon sa harap nyo. Okay guys, syempre bigyan ko kayo ng isang mabilisang walk around and mabilisang comparison din. Ito yung DR160 natin. Pansinin nyo yung configuration ng makina niyan. Parehong-pareho siya ng itsura nun. Pero, syempre, hindi identical. Ayan, katulad yan. Design ng crankcase cover, iba siya. Iba rin yung kulay. And then kung mapansin nyo, mataba yung elbow nito. Tapos tinan nyo yung manifold nito, mas mahaba din. Compare mo naman yan dito kay DR160 na mas mapayat yung elbow niya, pero yung manifold niya mas maiksi. Ayan, o, kaya magbibigay talaga siya ng magkaibang output kapag chinek natin kung ano yung maibibigay ng makina. Single channel yung ABS nito. Ayan, kung mapansin nyo, single channel lang yan. Ito namang V-Strom, dual channel yan. So meron siyang ABS sa rear tsaka sa front. Pareho rin yung gumagamit ng disc brake sa front tsaka sa rear. Kaya malakas yung preno natin, wala tayong aalalahanin. Ito naman na nagustuhan ko dito sa DR160 na yung tambutso niya nandun sa taas. On the other hand, ito namang isa, yung tambutso niya nasa baba. Kasi nga, magkaiba sila ng pagkakadesign. Ito, mas inclined to sa adventure type. Ito naman, sa off-roading. I don't know kung ano yung kung identical sila sa internals, kung meron bang mas lighten na piston or something like that. Only time will tell. Kapag nakapag-back na kayo ng mga ganyan, let me know in the comments kung nakapag-back na kayo or kung ano yung changes sa loob. Pero sa labas, sa tingin ko, pareho naman sila ng internals, sadyang magkaiba lang ng calibration sa ECU, ignition timing, and etc. Mapapansin nyo rin, yung sprocket nyo dyan sa DR160, napakalaki. In comparison dito sa sprocket nung V-Strom. Mas maliit to, yun, mas malaki yun. Dito ako pinaka na-surprise kasi mostly ng mga makinang lumalabas ngayon, puro liquid cooled na. Pero dito kay V-Strom tsaka kay DR160 na bagong 160 na makina ni Suzuki, air-cooled lang. Air-cooled lang yan. Oh. Niwala nga siyang oil cooler. So para sa akin, this is a bold move from Suzuki kasi alam naman natin ang panahon dito sa Pilipinas, sobrang init. Pero wala siyang additional cooling system like oil cooler man lang or yung sinasabi natin na liquid cool. Ayan, wala siyang radiator. Alam nyo guys, only time will tell kung hindi ka ititirek ng gantong klase ng makina. Pero ito, tanong ko sa inyo guys, kailan ba nagkaroon ng air-cooled na makina si Suzuki na tumirek? Parang sobrang rare kung makakita unless hindi nyo nalalagyan ng langis. Yung radar carb nga hanggang ngayon, wala pa akong nakitang kakilala ko na nag-overheat yung radar carb nila. Oil cooler lang meron yun.
Tapos ang kagandahan kasi dito guys, hubad na hubad yung makina natin kaya walang harang dyan, pasok na pasok yan. Kaya sa tingin ko naman yung air-cooled might be enough or maybe sobra-sobra pa. Only time will tell lang. Kung meron na kayong DR160 or Vistrom 160, mag-comment kayo kung na-overheated na kayo. Pero sa tingin ko hindi mag-overheat yan kasi tinan mo naman yung mga cooling pins niyan. Pati yan oh, di ba? Nagustuhan ko rin yung overall forma na itong Vistrom natin kasi very very iconic yung ganang itsura. Alam niyo naman yung ganang itsura. As well as itong DR160. Sa itsura kasi, lagi nyo sinasabi, di ba, subjective. Pero para sa akin, mas napopormahan ako dito sa V-Strom kumpara dun sa DR160. Ngayon, in comparison naman sa mga ibang motor na katapat niya sa market, nasa sa inyo na yan kung ano yung trip nyo. Pero, I like the style ng DR160 kasi napakataas nung itsura niya. Yung itsura niya napakataas. Tsaka, tingnan mo naman yung ground clearance niya, pare. Kulang pa isang dangkal ko eh. Di ba? Dito naman sa V-Strom natin, ayan, sa tingin ko, yung isang dangkal natin, naabutin naman yung pinakang elbow niya. Kasi nga magkaiba naman sila ng design. Ayan, LED na rin yung pinakang turning signal natin dito. As well as yung headlight natin. Ang ganda, nice ah. Pati yung mga turning signal dito sa harap, LED na rin siya. LED na rin yung ilaw natin dito sa V-Strom 160, high beam and low beam. Tapos yung turning signal lights natin, ganun din, LED na rin yan. Putan pa natin tong V-Strom 160. Meron siyang kamote switch, pare. Paborito yan ng nakakarami. And then yung switches niya, very, very crunchy siya. Maganda yung pagkakagawa ng switch kasi simple lang siya. Ayan, meron din siyang passing light dito, turning signal. Malalaki siya ha. Kaya kahit naka-gloves ka, hindi ka mahihirapang pindutin yan. And then yung busina. Switch on natin. Busina. Mahina yung busina niya. Pero okay na rin naman. Nagustuhan ko rin yung design ng panel natin dito na napakasimple lang pero kitang kita mo yung detalye kahit broad daylight. Napakasimple lang, ABS light, high beam and low beam light, neutral light, check engine. Di ba alam niyo yun, hindi naglalagay si Suzuki ng mga hindi na natin kailangan dyan. Yung mga basic information na kailangan mo, yun lang yung nilalagay nila dyan. Wala na yung mga extra etche-boreche na hindi mo naman kakailanganin. Katulad nga nun, yung cooling system natin, air-cooled lang, di ba? Only time will tell kung mag-overheat ba yan. Update nyo ko kung nag-overheat yung mga unit nyo na ganito. Pero sa tingin ko, enough na to kasi grabe naman yung cooling fins na nilagay nila. Meron siyang dalawang button dito, yung select button tsaka adjust button na para ma-navigate mo kung ano man yung gusto mong gawin dyan sa screen natin. LED na yung panel niya guys, kaya kitang-kita nyo yan. Napaka-basic lang pero very very compact tsaka andali makita. Yun yung hinahanap ko sa motor eh. Dito naman sa kabilang side, nandito naman yung kill switch niya. And then starter button. Yan. Yung levers, plain black. Yung tangke natin dito guys, napakalaki. 12 liters. Ang layo na mararating mo sa isang full tank niyan. Upuan check naman tayo, napakalapad ng upuan niya. Design talaga siya para sa mga long rides. Kahit dito sa angkas mo, talagang napakalapad. Ayan, isang dangkal ko din. No? Kulang pa isang dangkal ko, napakalapad yan. Napakalaki din yung grab bar niya. And sa taillight natin, LED na rin yan. As well as yung turning signals natin. Okay guys, yung shock natin sa likod ay monoshock pero adjustable yan, natitigasan. Ayan, meron siyang adjuster dyan. Doon naman sa front ay telescopic na napakataba. Para hindi ko na kailangan i-explain, napakataba nito. Kumpara dun sa mga ibang shocks, napakataba, design talaga yung pambaragan. Mamaya, bababagin ko yan. Same sila ng shock ni DR160. Again guys, hindi identical pero almost same. Angkasan check naman tayo. Ayan. Very very sturdy, walang kagalaw-galaw. Though hindi ko alam yung feeling ng angkas kasi hindi naman ako madalas umaangkas, no? Size ng gulong, 180 sa front, 130/70 by 17 naman sa likod. Parehas siya naka by 17 guys. Walk around ko naman kayo dito sa DR160 natin. Unahin natin sa gulong. Napakalaki ng gulong niya sa front. Yan naman yung nagustuhan ko sa tindig ng DR160 kasi talaga yung tindigan niya bagay na bagay sa mga malalaking tao. 90/90 by 19 yung nasa unahan na gulong. And then dito naman sa likod ay 110/90 by 17. CST yung ginamit nila na gulong na ang style niya ay pang dual sport. So pwede ito pang karsada or pwede rin siya pang off-roading. Sasapat na yan. Ayan no, dual sport. Meron din siyang ABS dito sa front. Disc brake. Men, gustong gusto ko talaga yung itsura niyang nakarayos. Ganda. Sana nilagay nila doon, no? Don't know, pero okay naman na ako sa itsura ng mugs, pero imagine mo kung nakaganan yan. Side profile ng motor natin, ang linis kasi lumulutang yung makina, all black, tapos yung makina lang makikita mo. Napakataas din ang ground clearance niya. Yung angkasa natin, iba siya na style dun sa V-Strom.
Mas design to be practical. Pero may napaka-sturdy niyan. Rubbery feels din siya. Meron siyang rubber dito na malambot. Dito naman sa mismo manibela natin, yung switches natin. Almost same ng design ng V-Strom. Suzuki design to. I think malaki din yung mga switches. Mas crunchy to kaysa dun sa V-Strom. Clunky siya. Rinig nyo naman, di ba? Busina. Switch on natin. Busina. High and low beam. Passing light. Meron din. Very, very nice. And then, pareho silang meron ni V-Strom neto. Ayan o, USB port. O, di ba? Kung gusto mo mag-charge yung cellphone mo habang bumibiyahe kasi yung iba ay ginagamit itong motor na to kasi nga dual sport. Nilalagyan nila yan ng cellphone holder and then nag-charge sila. Depende sa inyo. Switch naman sa kanan, kill switch and then starter button. Yan, hindi siya magi-start hanggat di mo pinipisa yung clutch. Paano kung napisa yung clutch? Imagine niyo na lang. Yan, okay. Panel naman natin. Ang ganda ng design nitong panel na to. Kasi nagkaroon siya ng combination with red, blue, and white. Unlike dun sa V-Strom na mas angat yung black and white theme. Ito kasi may konting touch of blue kaya mukhang mas maangas siya. Yan, meron kayong RPM gauge dyan. Nandito yung speed. Gustong-gusto ko yung design nito kasi napakasimple at laging clear na clear. Gustong-gusto ko yan, yung malaki yung pinaka-speed natin kasi yun yung pinaka-importante. Dun sa taas, nandyan yung mga indicators natin, ABS, neutral light, check engine, high beam light, service light, and turning light. O, ayan. Diba? Umiilaw. Very nice. Dito naman yung button sa atin, select at saka adjust. Ayan. Kung gusto mong i-navigate yung pinakang panel natin. Ito lang pipindutin mo. Dalawa lang yan, guys. Okay, yung tank capacity nito, mas maliit to ng slight doon kay V-Strom, pero malaki na rin naman to. Dito mo naman siya bubuksan kapag mag-gas up ka. Nice. Ay, natatanggal pala. Upuan check. Ang lapad din ng upuan nito. Though mas mahaba to kung ikukumpara mo dun sa V-Strom. Mas mahaba siya. Kasi yung V-Strom mas palalim naman yon. Pero pareho sila na napakalambot ng foam. Napakalambot kahit isang daliri lumulubog, di ba? Napakalambot ng foam tsaka napakalapad ng upuan. So magiging komportable ka dyan kung gagamitin mo man yan sa long ride. Or sa off-roading. Tapaludo check naman tayo dito sa unahan. Ito, mayroon siyang tuka dito. Iconic na yan sa mga V-Strom natin. Yan nga yung pinakang signature niya. Yung mahabang tuka na yan. May fender ka na dito. May extra fender ka pa sa taas. Diba? Nice. Tapos meron siyang maliit na visor dito. Then yung DR160 natin, syempre mahaba yan. Para hindi ka talsikan ng putik. Diba? Pili ka ng trip mo, pre. Almost same lang yan. Pero ito, mas inclined to sa off-road. Ito naman, mas inclined sa karsada. Okay guys, sa mabilisan tindig check tayo dito sa DR160. Surprisingly, mataas siya. Kasi nga, mas inclined siya sa pang off-roading. Kaya naman siya ng typical na Pilipino. Kasi ako, typical lang din yung height ko. Kaya naman siya. Though kapag ka magna-navigate ka, halimbawa, medyo ganyan. Titiad-tiad ka lang ng konti. Pero, hindi siya sobrang taas. Okay guys, ito naman. Yung V-Strom naman. Boom. Almost same lang siya ng tindig. Mas mababa yung seating position nito. Kaso nga lang, mataba kasi yung ganito niya. So, medyo bubuka ka ng konti. Pero ganun ang tindig niya. Sobrang komportable nito guys, kumpara doon. Kasi yun, parang malalaglag ako lagi. Ito kasi, komportable lang siya. Ang sarap. Tsaka relax lang yung posisyon ng kamay ko, pansinin nyo. Diba? Mas maiksi nga lang din yung handlebar nito. Okay. Yung turning degree naman niya, maliit lang. Maliit lang siya. Mas maliit ito kumpara doon sa DR. Ayan yung steering degree niya, kumbaga. Ayan yung angle na kaya niyang iliko hanggang dyan lang. Kumpara mo dito sa DR, ito mas malaki to. Ayan o, kita nyo, na-i-stash ko ng diretso yung kamay ko. Mas maganda to sa maneuvering. Sa mga trail, ganyan. Oh guys, testing lang kami, lalaro lang kami, hindi na kami mag-helmet. Diyan lang naman kami sa ano. Relax lang kayo. Alright, so ngayon test ride din natin itong Suzuki DR160. Sa kalsada naman kasi kanina nangamote kami dyan sa may mga lupain dyan na tubigan. Shoutout Suzuki, I'm so sorry. Ayan, tumumba tayo.
Ano, galing kay Suzuki kasi itong unit na to eh. Mga test unit nila. Pero syempre, kung babayaran sa atin, babayaran naman natin. Pero, sorry po. Doon yun, nadali ako kasi maputik to kanina. Tapos pagliko ko sa karsada, ayun, hindi ko na-anticipate. Tumumba ako ng konti. Pero slight lang naman. Buti mabagal lang. Ito lang yung damage niya. Tsaka, ito yata. Ayan. Ayan. Ito may konti. Tapos ito. Ayan, tsaka ito. Ano pa ba? Meron pa? Yan. Yan, akas lang. Goods lang. Okay, Suzuki DR160 sold. Sorry, ma'am. Anyway, okay. So, ngayon, testingin natin. Dito lang, pabalik-balik lang ako dito. Okay, yung feels nitong motor na to, guys, matorque siya. Kahit ano siya, yung oversquare yung makina niya, matorque siya eh. Nga din ako nagtataka, pero yung delivery niya ng power nasa around 8,000 RPM pa. So high revving to, pansinin niyo, first gear. Diba? Limit niya nasa around 10,500. Ayan o, torque. Lakas yung torque niya. Tapos may ABS ka pa sa front, diba? I-feel lang natin yung motor dito. Yan, ganun liko yung... Tapos ang lakas ng torque, oh. Ang ganun kalakas yung torque nito, ha? Diba? Kayang-kaya mo magpawili dito, eh. Sa feels na marami nagsasabi 5 speed, bakit daw 5 speed kanyang ganito? Guys, kahit 5 speed yan, kung alam nyo yung ratio ng gears, kung alam nyo yung gears, yung gearing nyan, magkakalayo. So may overdrive pa rin to, I think. Yung 5 speed sa tingin ko, more than enough na siya kung pang off-roading or pang karsada. Kasi hindi naman to performance bias, hindi siya pang patulingan. Pero may tuling, ha. Eto, dito ako dumulas kanina, o dyan kasi kami dumaan kanina. Ayan, o. Dito, ayan o, ayan o. Yung putik na yan, ayan o. Yan, nung papaliko na ako, puro putik pala, so nawalan ako ng traction. Diyan, tumumba. Hehehe. Lakas talaga. Alam nyo, maganda to. Tsaka kahit baldagin ko yung shock nito, tinan nyo, ha. Diba? Binabaldag ko na yung shock. Hindi ko pa mapatukod. Test natin yung preno. Lakas ng preno, halos umangat na yung puwetan. May ABS kasi. Pero syempre sa front wala siyang ABS, ha, kaya yan, maririnig nyo, diba? Yan. Very torquey siya. Madibdib yung makina nito. Pero guys, hindi ko i-emphasize dito yung style niya sa road kasi para sa akin mas incline talaga to sa off-roading eh. Pero pwede pa rin siya sa karsada kasi yung gulong niya pwede pa rin sa karsada. Mataas yung feeling nito. Komportable siya in a sense na pwede mo siyang gamitin sa dual sports, karsada o off-roading. Pwede siya kasi maganda yung play ng shocks niya, oh. 'Di ba? Lakas pa ng preno. Grabe, oh. So mamaya, since ito the same lang din naman ang makina ng V-Strom, reviewin ko rin yung V-Strom. Diba? Yun naman ang purpose kung bakit wala siyang ABS sa likod kasi hindi ka makakapag ganon kapag nasa off-roading ka. Hindi ka makakapag drift ng ganon kasi pag may ABS yan, tatayo yan. Alright, performance review ng V-Strom 160 sa karsada. Sabi ko na eh, high revving makina nito. Malakas ang makina. Pero mag-gas muna tayo. $200 lang po, green. 200 lang po. Okay, ganun siya buksan. Praktikalan. Tingnan natin kung hanggang saan naabuti ng 200 pesos.
Ito po. 200, 2.6 liters. Thank you. Okay. Yan. Tingnan natin kung ilang bar ang 200 pesos natin. 200 lang bar ako. 2 bar lang. Grabe, laki talaga ng tangke na ito. Anyways, yan. Balik tayo sa review. Kasi hindi ko na masyadong pinocus dun sa DR160 kasi parehas naman to ng makina. Ayun o, yung makina niya. Very low end siya. Tapos, pag dumudulo, try nga natin galitin. Okay. Almost 9,500 yung RPM niya. Nasa around, malapit na sa 10,000. Yung gearing niya, very biased yung gearing niya sa comfort. Kasi kapag 6 speed, putol-putol yan eh. Putol-putol yung gearing mo na maiiksi. Kakadikit yun. Yung sinasabi natin na short na transmission. Eto, tall to eh. Kasi malalayo yung pagitan niya. Tapos, 5 speed lang siya. Misconception kasi ng iba na kapag 5 speed, ay hindi high speed yan. Mali. Ang 6 speed at 5 speed, almost same lang yan ang yung final drive. Yung fifth gear nito, hindi naman siya kulang. Hindi pa siya humihingi ng pang-anim. Kasi 87 na ako, nasa highway, cruising speed lang ako. Okay lang, try natin hagutin, try natin bilisan. Okay. Kaya pa rin niya humila, oh. Malakas. Lakas din. Okay, if you're into speed, meron siyang konting speed pero hindi sobrang bilis katulad ng mga 4-stroke 4 valves natin dyan. Kasi 2 valves lang to eh. Mas focus talaga yung ganitong klase ng makina sa low end torque, yung hihila sa'yo, at yung magbibigay sa'yo ng arangkada. Doon siya focus yung makina nito. Ngayon, in terms of comfort naman, habang ginagamit ko siya sa karsada, very komportable ang tindig ko dito sa Bistrom na to. Kasi ayan o, almost straight yung braso ko, pero hindi stretch na stretch. Relax position lang siya. Tapos by the time na pumreno ka, ramdam mo, wala ako nasa likuran na, ramdam mo na yung impact sakto dun sa bigay nung sakto yung bigay nung bigat mo dun sa braso mo. Kasi nakaganto nga eh. Kasi kapag nakababa yan, syempre feeling mo parang aabante kang ganon. Pag naman sobrang taas, mangangalay ka naman. Ito saktong-sakto lang. Talagang pang long drive. Yung makina niya na 160cc, hindi hirap sa kanya. Try natin mag hard brake. Wala namang nasa likuran natin, mag hard brake ako. Iyon ang kagandahan talaga pagka dalawa ABS mo. Kahit sumagad ka ng preno, confident ka. Hard brake ako ha. Grabe oh. Lakas ng preno. Tapos yung gearing kasi niya, bias sa comfort talaga. As in, bias siya sa comfort. Kasi kapag ang gearing mo malalayo, hindi mo mararamdaman lagi yung galit yung makina. Mas mararamdaman mo yung kalmado ng makina. Kasi pag naubos yung cambio mo, pag shift mo ng next gear, medyo kalmado ulit. Unlike yung mga 6-speed gear na magkakadikit, ramdam mo, pag cambio mo ng sunod na gear, galit agad yung makina. Ito hindi eh. Malalayo kasi yung gearing niya. O yung 5th gear niya, naka high speed pa. Pero mamamanipulate mo naman yan sa pagpapalit ng sprocket. Pero I think kung gusto mo yung pang adventure style na motor, mas okay dito na mag-upgrade ka ng sprocket, gawin mong slightly high speed. Kung gusto mo lang na mas kalmado pa yung 5th gear ha, pero stock to stock, kahit wala ka ng palitan dito, goods na to. Ganun din dun sa DR160, depende sa'yo kung saan ka pa kukulangin, then go. Pero good siya na beginner trail bike ha, para sa akin. Para sa akin lang ha, kasi hindi naman ako expert sa trail ha, pero sa tingin ko, DR160 lalaban-laban na din. Kasi mataas yung ground clearance, tapos maganda rin yung laro ng suspension. Low end din siya, yan ang hinahanap sa trail. Ayun no. Makina niya, very responsive siya kapag nasa around 4,000 RPM siya. Mararamdaman mo yung ganon. But don't expect too much sa top end ha, kasi tinesting ko na rin yung top end nito, hindi talaga gaano kasi 160cc to na 2 valves lang, single overhead cam.
hindi talaga siya meant for top end. Pang torque talaga siya. Kita nyo naman kapag pinapaangat ko yung DR160, talagang basic sa kanya magpaangat. In fact, nagustuhan ko yung tindig ng DR160 kung gagamitin mo talagang pangwalwalan, kasi tinaray ko yan sa mga hams dun sa amin. Kahit hindi na ako mag-hams, talagang baliwala dun sa suspension niya kasi ang ganda ng travel ng suspension. Ito din, oh, 'di ba? Naiintindihan ko na rin ngayon yung reason kung bakit marami dyan sa Mindanao, kasi nung nanggaling ako Mindanao tsaka Visayas, ang dami dyan gumagamit ng mga dual sport na mga motor katulad nito, yung mga ganito. Ang dami nilang gumagamit ng ganito kasi yun nga naman sa lugar nila maraming lubak, tapos yung mga karsada, combination of pavement tsaka a little bit of bato-bato sa karsada tsaka malubak. Kaya mas pinipili nila yung mga gantong style ng motor. So maybe ang market nito nandun around sa mga probinsya style na lugar natin dito sa Pilipinas. Pero dito sa atin, sa tingin ko mas magiging patok etong V-Strom kaysa dun sa DR160, kasi ito mas biased to sa pangkarsada eh. In fact, ang sarap niya gamitin ngayon sa karsada. Kung gusto mo ng chill lang, di ba? May times kasi sa may mga pagkakataon sa buhay niyo na gusto niyo kalmado lang, and this time parang nandun ako sa part na yun eh. Alam niyo yung motor ko na madalas kong ginagamit, yung scooter ko na 125cc lang, kasi gusto ko na yung relax lang. Pag gusto ko mabilis, yun gagamitin ko yung big bike ko, pero mas madalas ginagamit ko na lang yung relax eh. So I think goods to tong V-Strom 160 kung gusto mong subukan yung V-Strom o fan ka ni Suzuki, fan ka ng V-Strom. Worth your money to. Sulit to para sa akin kasi dual ABS, tapos hindi sobrang mahal kasi nasa around 130k mark pa rin yung pera eh. Yung presyo niya nasa around 130k lang. So para sa akin, sulit na to. Maraming katapat to na sobrang mamahal. Under spec pa yung iba eh. Ito, strong enough yung makina. Tapos, dual ABS pa, men. Yun, dun pa lang panalo ko na sa dalawang ABS eh. Tapos yung suspension, sobrang ganda rin ng suspension. Wala akong reklamo dito. Para talaga siyang yung bias sa comfort, kasi nga adventure bike din to. Talagang tatamasa ka talaga dito kung in terms of comfort ang gusto mo. Sa pagiging agile naman niya, magaan siya kapag dinadrive. Kahit 160cc, mabigat to. Nasa mga around ano yata to 138 yata to, 138 kilos kung di ako nagkakamali, o mas mabigat pa. Basta mabigat to pero hindi kayang-kaya siya nung makina niya. Maganda yung configuration talaga nung gearing na ito tsaka nung makina, kasi torquey siya. Sa dami na rin ng mga na-review natin ng motor, isa to sa pinaka-torquey na low end, pero over square yung makina niya, kaya may expect ka pa rin din sa top end giggle. Ganun gumawa ng makina si Suzuki eh. Gusto nila lagi yung over square. Parang Raider, di ba? Hanggang ngayon, famous pa rin yung makina ng Raider. Ewan ko lang yung papakita na ito pero let me know dyan sa comments kung kumusta ang cooling system na ito. Nag-overheat ba siya? Kung meron na may mga naka DR160 dyan, nag-overheat ba siya? Very rarely kasi ako nakakita ng makina ng Suzuki na nag-overheat kahit air-cooled lang eh. Diba? Practical. Air-cooled. Okay, so kahit paangat yung karsada, may hila pa rin siya. May hila pa rin. Malakas. Matorque talaga. Tsaka kahit may banking ako, kaya pa rin ng gulong. Ang galing. Talagang well suited tong motor na to. O dinesign talaga ang mga V-Strom para sa mga adventures nyo, mga long ride, ganyan. Ayan matorque talaga, matorque. Tapos grabe yung stability niya sa corner madulas. Yung stability niya sa corner talagang galing. Isa pa, very very stable siya kahit kino-corner ko siya. Hindi naman to pang banking pero ang sarap niya iliko magaan. Galing. Teka, parang nakakaramdam ako ng katandaan dito sa motor na to. Parang kailangan ko na ng adventure bike Nakaka-enjoy i-drive to. Tapos thank you Suzuki kasi nagbaba kayo ng 160cc na kaya ng bulsa ng Pinoy, kasi marami mga V-Strom dyan kaso medyo mahal, ganyan.
Eh, goods na to, 160cc. Pang daily. Palag na. Ayan, natin nyo, kahit naka 5th gear ako, pinapakit ko siya ng matarik. Kaya pa rin niya. Malakas talaga ang torque na itong makina na to. Goods yan. Pang daily talaga. Special mention dun sa panel. Yan yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Kitang-kita nyo yung panel, oh. Di ba? Ganyan yung gusto kong panel, malinaw. Wala na masyadong etche-boreche. May RPM, may speed, may time, fuel gauge, di ba? Okay na yan, men. Ang linaw niyan. Ayan, plus 1 point sa akin yan pag ganyan. Pero mas napormahan lang ako dun sa panel ng DR160 kasi yun, may accent yun ng blue tsaka ng red. Ito kasi may konting red lang eh. Medyo dark blue yung background niya pero konting accent lang siya ng ng red. Siguro kung ginawa nilang blue yung yung RPM gauge or may range diyan na kulay blue, touch of blue kumbaga. Plus 10. Sa ganda ng panel. Pero this panel sobrang nagustuhan ko. Ang ganda niyan. Goods na goods yan para sa akin. Okay guys, nandito na tayo sa favorite spot natin. And alam nyo pinaka nagustuhan ko din dito guys. Pag meron kang ABS front and rear tapos ganyan yung klase ng suspension mo, mataas yung motor mo, napakalaking confidence niyan sa karsada. In fact, kanina, kahit medyo mabilis yung takbo ko, confident ako sa braking. Kasi dalawa yung ABS niyan, front and rear. So less isipin kapag bumibiyahe ka, 'di ba? Kahit mapalong ride ka. Kahit malubak yung karsada, madulas yung karsada, confident ka pa rin. Ayos. Alright, bago tayo magpatuloy, gusto ko muna magpasalamat sa mga friends natin dyan sa Suzuki Philippines and especially Suzuki Philippines sa pagpapahiram sa atin itong V-Strom 160 tsaka ng DR160. So thank you so much po Suzuki Philippines. Masaya tayo na nakakapag-review ng mga ganyang klase ng motor na kahit kabago-bago pa lang, nare-review na natin. Pasensya na po dun sa nagasgas kong DR160. Sabihin nyo na lang po kung magkano babayaran ko. Maikwento ko lang din sa inyo guys, bilang isang content creator, especially motovlogger, isang karangalan sa amin na mapahiram ka ng mga units katulad nito from our most trusted brands. Marami ng brands na nagpahiram sa atin and hanggang ngayon, very grateful pa rin ako every time na pinapahiram tayo ng ganitong mga units. And very thankful naman ako kay Suzuki kasi never nilang hininder yung mga statements namin. So kung ano yung kalabasan ng review namin, yun talaga. Yun ang maganda men. So once again, thank you so much Suzuki Philippines sa pagpapahiram sa amin ng mga gantong units para ma-review namin ng masinsinan at depende sa point of view ng mga iba't ibang klase ng vloggers. Okay guys, after natin ma-drive yung V-Strom 160 for ilang days na din, tingnan natin ngayon yung mga pros and cons. Yun yung sinasabi kong forma ng V-Strom na bumabagay sa katulad nito. Ayan, di ba? Halimbawa, adventure rider ka, meron kang long ride, bagay siya kapag kinakabitan mo ng mga ganyang klaseng aparatos di ba? Pero meron siyang under seat compartment pare. Eto, meron siya susian dito. Tapos slide mo lang yan. Wait lang. Yun. Slide mo lang siya pag ganon and then matatanggal mo siya. Though hindi siya under seat compartment talaga. Lalagyan lang siya ng ORCR, mga ganon. Yung mga importanteng bagay mo lang yung pwedeng ilagay dyan. Talagang nilagay nila sa pinakamataas na part ng motor. Yung pinakang intake niya. And then guys, yung mga small details, katulad nung shape ng fender, katulad nito mga mud flap na yan, yung mga tire hugger, yung dimensions. Hindi na natin pinagtutuunan ng pansin masyado yung mga ganon kasi mas nagpo-focus talaga tayo sa performance ng mga motor. Kasi yung mga small things naman katulad nun, kayang-kaya nyo namang i-research. Pero yung mga gantong matters katulad ng performance, how about the suspension, paano mag-behave yung motor, yun yung mas papahalagahan natin sa mga reviews natin. Kaya pagpapatuloy natin yung mga gantong style ng mga reviews. And shoutout nga pala guys pinapatry ko to dun sa bago nating editor. So ngayon mayroon na tayong editor kasi hindi na kaya ng time ko na mag-edit at mag-vlog at the same time kasi marami tayong mga vlogs na pinagagawa. So shoutout sa'yo pare Goy, shoutout sa editor natin. Marami pa tayong magsasamahan. Kung may dalawang bagay man ako na pinaka nagustuhan dito sa V-Strom na to, number 1 na yung suspension at number 2 yung pagiging budget meal niya. Marami sa ating mga kapwa Pilipino dyan na gusto nila ng V-Strom kaso nga lang masyadong mahal yung mga V-Strom lineups natin. So hindi kaya ng budget. Pero this time, gumawa si Suzuki ng baby V-Strom na sa tingin ko ay kayang-kaya na ng budget ng mga tropa natin Pilipino dyan. Idagdag mo pa yung fact na hindi masyadong nilagyan to ni Suzuki ng mga hindi naman natin kailangan. Katulad ng radiator, liquid cooling system. Very bold tong design ng makina ni Suzuki. Hindi ko alam kung bakit nila ginawa to. Pero pag nagtagumpay yung gantong klase ng makina nila na air-cooled lang, 160cc, dito sa lugar natin sa Pilipinas na napakainit. Pag ito nagtagumpay, this is a
great mockery sa mga brands na katapat niya. Kasi syempre lahat yung mga naka-liquid cooled, yung iba dyan, oil cooled, mga ganon. Pero pag ito naging successful, maybe yung standards natin sa paggagawa uli ng motor, babalik. Kasi so far sa mga, medyo lumalayo na tayo ha, pero so far sa mga ginagawa ngayon na liquid cooled, mas napapadalas pa yung overheat yung mga gantong pambugbugan, yung pa yung mas tumatagal. So maybe, only time will tell kung tatagal yung gantong klase ng makina na ginawa ni Suzuki. Another favorite thing ko dito sa V-Strom 160, yung pagkakagawa sa kanya na adventure bike na dual sport na pwede mong gamitin on-road and off-road, talaga nagagawa niya. Mataas na ground clearance, komportabling upo, magandang laro ng suspension, torquey na makina na magagamit mo sa pang-araw-araw. Diba, lahat nandito na guys. So, kung ano yung pagkakagawa ng V-Strom na pang-adventure type talaga na motor, ayun talaga yung dineliver sa atin ng Suzuki. Yun naman ang maganda doon. Pero, ito yung pinakang hinahanap ko naman dito sa V-Strom natin. Ito talaga yung pinaka-hinahanap ko sa V-Strom. Wala siyang traction control. Personally ako, hindi naman ako masyadong hanap din sa traction control. Kasi yung traction control, hindi mo naman yan everyday magagamit. Especially sa safety, hindi mo yan magagamit. Mas gamitin mo pa rin yung ABS. Pero, di ba? Kung pwede ilagay, maybe. Baka pwede ilagay. Kaso magmamahal na yung presyo. Another thing din na hinahanap ko, o hahanapin din ng iba, baka pwedeng gawin nyo na tong spoke wheels. Nakarayos. Kasi sa tingin ko, mas dadagdag yun ang forma dito sa V-Strom na to. Especially kung mga siguro 19 inches na yung gulong nito kasi ngayon by 17 lang to parehas. Pag ginawa mo tong 19 or 18 inches yung gulong, 19 na yan tayong kasunod, mas magiging brusko pa to. Lalo na kapag nakarayos, katulad ng DR160. So far dito sa motor na to, wala pa akong hinihiling o wala pa akong hindi nagustuhan dito sa motor na to. Kasi yung mga things na kino-consider natin na maybe aayawan natin, malalaman pa natin yan in the long run. Kasi kailangan mo talaga magamit yung motor ng matagalan para makita mo kung ano yung kulang sa kanya. Pero so far guys, baka magtanong kayo, kulang ba para sa akin yung liquid cooling system o oil cooler? Para sa akin hindi na. Aabangan ko yung feedback ng ibang meron na ng V-Strom 160 at saka ng DR160 kung mag-overheat yan. Once na malaman natin nag-overheat yan, di kulang pala sa cooling system. Pero so far, abangan muna natin. Pero sa tingin ko para sa akin, kaya naman kasi ginagamit ko siya ng medyo mahabang biyahe pero hindi naman siya nagpapakita ng fatigue. Hindi naman nagbabago yung performance. Hindi naman lumalata. So maybe, hindi na kailangan ng liquid cooling system. Pinaka-importanting part yung makina. Tanong, kulang ba? Hindi. For me, kasi ang purpose naman niya hindi para sa speed. Kung gusto nyo speed, kukulangin talaga kayo. Alam nyo naman ako, mahilig ako sa speed. Pero this time, hindi ako kinulang sa V-Strom 160 kasi iintindi mo kung para saan ba ginawa yung motor. Kung underbone ang binili mo, kung Raider ang binili mo, patulingan yan. Pero kung V-Strom ang binili mo, comfort, agility, versatility, hindi speed. Diba? Ngayon, in terms of fuel consumption, ang estimated nito ay 50 kilometers per liter daw. Ay malalaman din natin yan in the long run. Pero so far, hindi ko pa naman siya natetesting. Pero kapag may ganito ang kalaking tangke, estimated niya ay 50. Pag palagay na natin 45, mababang estimate na yon. Palag-palag na yun, napakalayo na marating mo sa isang full tank nito. Only time will tell kung papatok ba sa panlasang Pilipino ang V-Strom. Pero para sa akin guys, si V-Strom, maganda siyang motor. In fact, maganda siyang beginner na adventure bike. So kung kukuha man ako ng V-Strom and medyo tight ako sa budget, maybe consider nyo si V-Strom 160. Pero kung may budget kayo, edi doon kayo sa mas mabilis, mas malakas sa makina, mas maganda na V-Strom 250 o yung mas matataas pa. Nagustuhan nyo ba yung video natin guys? Ewan ko kung napaiksi ito ng editor ko pero shoutout sa editor ko. Hanggat maaari paiksi natin. Kung gusto nyo yung format na to, kung nagustuhan nyo, comment down. Kung hindi nyo nagustuhan, comment lang din kayo kung ano yung gusto nyo baguhin natin o alisin natin dun sa mga vlogs natin. So kung nagustuhan yung video, feel free to like and subscribe. Maybe, gumit ako ng ganito soon. Nakakaramdam na ako ng sarap sa mga adventure bikes Maybe, malaman natin. But for now, antayin natin yung feedback ng mga owners ng V-Strom 160 kung kumusta ba yung makina. Mag-overheat ba o hindi. Overall, very satisfied ako sa V-Strom 160. Also dun sa DR160. Kaso, mas incline nga lang yun sa off-roading. Only time will tell talaga. Kita-kits na lang tayo sa daan. Abangan natin kung magustuhan ng panlasang Pilipino yung V-Strom 160.